Hello sa inyong lahat. Ako si Aina at nagagalak akong makasama kayong muli. Sa iglesia, kung minsan ay may nakakatagpo tayong mga tao na habang mapait na umiiyak at inaamin ang kanilang katiwalian, ay ipinagtatanggol din ang kanilang sarili, nang bibintang at nangaatake ng iba. Sa ganitong pagkakataon, madalas ay hindi natin makilatis kung talaga bang kilala ng mga taong iyon ang kanilang sarili o kung talagang nagsisi na ba sila at hindi natin maharap ang mga tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Ang bida ay naharap sa gayong problema. Sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan, naunawaan niya kung ano ang tunay na pagsisisi at naggamit ng pagkilatis patungkol sa diwa ng masasamang tao na pagtatanto na makahahanap lamang ng landas pasulong ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tao at bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Sama-sama nating alamin ang kanyang kwento. Noong Hunyo 2022, inatasan ako ng leader ng mga siwa sa gawaing nakabatay sa teksto. Naalala ko ang isang pangkat na palaging may hindi magagandang resulta sa kanilang gawain. Mula sa kalagayang isinulat ni Shauli, isang manggagawa ng gawaing nakabatay sa teksto, nakita ko na labis siyang nakatuon sa reputasyon at katayuan. Sa tuwing may tinatanong siya, kailangang sumagot agad ang mga kapatid sa grupo. Kung hindi, magpapakita siya ng masamang ugali at bigla na lang nagiinit ang ulo. Naisip ko, nakakaapekto ba sa kanilang gawain ang kawalan ng maayos na pagtutulungan? Kailangang mahanap ko agad ang ugat ng problemang ito. Habang nagtitipon, tinanong ko ang lahat tungkol sa kanilang kalagayan. Ang leader ng grupo, si Limay, ay nagbahagi ng kanyang saloobin na hindi niya magawang makipagtulungan ng maayos kay Shauli at gusto na nga niyang magbitiw. Sinabi naman ni Shauli na simula pagkabata, mainiti na ang ulo niya at mabilis magalit. At hindi niya maiwasang sumabog sa galit sa tuwing nakakarinig siya ng hindi kaaya-aya. Binanggit din niya na isang beses, tinukoy ni Luolan ang kawalan niya ng pasanin sa pagsasagawa ng kanyang tungkulin. Sinasabing, lagi siyang nagpapaantala. Pinapatagal niya ang kanyang mga devosyonal sa umaga hanggang 11:00 at doon lang siya nagsisimulang magtrabaho at matigas niya itong itinanggi. Iniisip niya na, hindi ba't ganoon din si Limay? Bakit walang sinasabi si Luolan tungkol sa kanya? Naramdaman niya na hindi patas ang pagtrato ni Luolan sa mga tao at siya ang pinupunteriya. Kaya, nakapagsalita siya nang mainit ang ulo. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya ang kahinaan ng kanyang pagkatao at naramdaman niya na tama lang na ibukod at iwasan siya ng iba at tawagin siyang isang masamang tao. Anuman ang pagtrato sa kanya ng iba, sinabi niyang kailangang tanggapin niya ito mula sa Diyos at kilalanin ang kanyang sarili at huwag magtanim ng masamang pagtingin laban sa kanyang mga kapatid. Naging emosyonal si Limay at sinabi na, hindi totoo ang ilan sa mga sinabi ni Shauli. Hindi namin siya ibinukod o iniwasan. Hindi rin namin siya tinawag na masamang tao. Nagpatuloy sa pagsasalita si Shauli habang umiiyak. Sinabi niya na noong narinig niyang pinatalsik ang isang antikristo mula sa iglesia, labis siyang naapektuhan. Naghasik ng hidwaan at ng api ng mga tao ang antikristong ito at naramdaman niya na ang kalikasan niya ay mas masahol pa kaysa sa antikristong ito. At naramdaman niya na kapag nagpatuloy siyang ganito, magiging napakamapanganib, kaya handa siyang magsisi.
Medyo naguluhan ako sa lahat ng ito at nagtaka ako. Tunay nga bang nakikilala ni Shaoli ang kanyang sarili? Ano ba ang normal na bukas na pagbabahaginan tungkol sa sariling katiwalian? At ano ang bumubuo sa pangmamaliit at pag-atake sa iba? Saan yon ang kunwaring pagbabahaginan tungkol sa kaalaman sa sarili? Base sa pagbabahagi ni Shaoli, bakit parang nagsasabuatan si Limay at Luolan at iniiwasan siya? Noong panahong iyon, hindi ko ito gaanong pinansin. Naisip ko na bata pa si Shaoli. Medyo matigas ang ulo niya at talagang seryoso ang tiwaling disposisyon niya. Ngunit nang makita ko siyang umiiyak at kinikilala ang kanyang sarili, tila isa siyang tao na tumatanggap ng katotohanan. Nangangailangan ng proseso ang pagbabago, kaya nararapat na bigyan siya ng mas maraming pagkakataon. Bukod pa rito, ang kawalan ng maayos na pagtutulungan ay hindi kasalanan ng isang tao lamang. Sa huli, palaging may dalawang panig ang lahat. At malamang, ito ay dahil hindi kilala ng dalawang panig ang kanilang mga sarili at namumuhay sila ayon sa kanilang mga tiwaling disposisyon. Dahil dito, nakatagpo ako ng ilang salita ng Diyos tungkol sa maayos na pagtutulungan upang basahin at pinaalalahanan ko silang huwag masyadong magtuon sa mga tao o mga bagay, kundi pagnilayan at kilalanin ang kanilang mga sarili ayon sa mga salita ng Diyos at matuto sa isa't isa. Ginamit ko rin ang sarili kong mga karanasan upang makipagbahaginan kay Shaoli tungkol sa mapanganib na epekto ng pagkilos ng mainit ang ulo. Pagkatapos ng aking pakikipagbahaginan, sinabi ni Shaoli, "Walang malalim na sama ng loob sa pagitan namin ng mga kapatid. Handa akong makipagtulungan ng maayos sa mga kapatid at ilaan ang puso ko sa aking tungkulin. Mainitin talaga ang ulo ko at may malalang mapagmataas na disposisyon. Ngunit handa akong magdasal sa Diyos at maghanap ng solusyon." Tila sumuko si Limay. Sinabi niya na, "Hindi ko talaga alam kung paano mararanasan ang sitwasyong ito. At hindi ko alam kung paano ko pagninilayan at kikilalanin ang aking sarili." Sinabi rin niya na upang malutas ang problema ng hindi maayos na pagtutulungan, kailangan muna nating maunawaan ang buong kwento. Nang marinig ko ito, naramdaman kong hindi talaga nalutas ang problema. Tahimik akong humiling sa Diyos sa panalangin. Sinabi ko sa loob ko na, "Diyos ko, ano ang iyong layunin sa bagay na ito? Ano ang ugat na sanhi ng problemang ito? Paano ito dapat lutasin nang naaayon sa mga katotohanang prinsipyo?" Noong gabing iyon, nagpapahinga ako sa isang kwarto kasama sina Limay at Luolan. Subalit hindi ako makatulog. At patuloy kong iniisip ang pinaalala sa akin ni Limay noong pagtitipon. Upang malutas ang problema ng hindi maayos na pagtutulungan, kailangan nating malinaw na maunawaan ang katotohanan ng bagay na ito at malaman ang buong kwento. Napagtanto ko na sa pakikipagbahaginan ko sa pagtitipon, sinabi ko lang sa mga kapatid na kilalanin nila ang kanilang mga sarili at huwag masyadong magtuon sa mga tao o mga bagay. Ngunit hindi ko inalam ng maigi ang buong kwento. Kaya hindi nalutas ang problema. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. "Ang lahat ng bagay na nangyayari sa lupa, lahat ng iyong nadarama, lahat ng iyong nakikita, lahat ng iyong naririnig, ang lahat ay nangyayari ng may pahintulot ng Diyos. Pagkatapos mong matanggap ang bagay na ito mula sa Diyos, sukatin mo ito batay sa mga salita ng Diyos at alamin mo kung anong uri ng tao ang sino mang gumawa ng bagay na ito
at kung ano ang diwa ng bagay na ito. Nasaktan ka man sa anumang sinabi o ginawa niya, nasaktan man ang iyong puso at kaluluwa, o nayurakan man ang iyong integridad o hindi. Tingnan mo muna kung ang taong iyon ay isang masamang tao o isang pangkaraniwang tiwaling tao. Kinikilatis muna kung ano siya ayon sa mga salita ng Diyos, at pagkatapos ay kinikilatis at tinatrato ang bagay na ito ayon sa mga salita ng Diyos. Hindi ba't ang mga ito ay ang mga tamang hakbang na dapat gawin? Una ay tanggapin ang bagay na ito mula sa Diyos, at tingnan ang mga taong sangkot sa bagay na ito ayon sa kanyang mga salita, upang matukoy kung sila ay pangkaraniwang mga kapatid, masasamang tao, mga antikristo, hindi mananampalataya, masasamang espiritu, kasuklam-suklam na mga demonyo, o espiya mula sa malaking pulang dragon, at kung ang ginawa nila ay isang pangkalahatang pagbubunyag ng katiwalian o isang masamang gawa na sadyang naglalayong manggulo at manggambala. Ang lahat ng ito ay dapat na mailarawan sa pamamagitan ng paghahambing nito sa mga salita ng Diyos. Ang pagsukat sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ay ang pinakatama at objetibong paraan. Pinagaan ng mga salita ng Diyos ang puso ko. Pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng mga nangyari sa pangkat. Kailangan kong tingnan ang mga tao at mga bagay ayon sa mga salita ng Diyos, simula sa pagtingin sa kung anong klaseng tao ang kabilang panig, kung sila ba ay isang brother o sister na may tiwaling disposisyon na kayang tumanggap ng katotohanan, o kung sila ay masasamang tao o mga hindi mananampalataya na hindi talaga tumatanggap ng katotohanan. Kung sila ay tunay na mga kapatid, dapat natin silang tulungan ng may pagmamahal. Ngunit kung sila ay masasamang tao o mga hindi mananampalataya, dapat silang isiwalat, tanggalin, o ibukod sa tamang panahon. Kaya napaisip ako, anong klase ng tao nga ba si Shaoli? Paano ko siya dapat pakitunguhan? Kaya tinanong ko ang dalawang sister tungkol sa palagiang pag-uugali ni Shaoli. Nalaman ko mula kina Limei at Luolan na si Shaoli ay medyo mayabang, matigas at mainitin ang ulo. Nalabis siyang nag-aalala sa reputasyon at katayuan. At tuwing nakikipag-usap siya sa mga kapatid, kailangan na agad silang sumagot sa kanya. At kapag mabagal o hindi sila sumagot, naiinis agad si Shaoli at pinapagalitan niya ang mga kapatid. Sinasabi niya na, kung sa tingin ninyo ay nakakaistorbo ako sa inyo, sabihin niyo lang at hindi ko na kayo tatanungin kahit kailan. Dahil dito, nakaramdam ng paglimita ang mga kapatid. Pagkatapos noon, anuman ang itanong ni Shaoli, agad na sumasagot ang mga kapatid. Nauunawaan man nila ito o hindi. Dahil sa takot na hindi matuwa si Shaoli at sumiklab ang init ng ulo nito. Minsan, inilahad ni Limei ang ilang isyu sa gawain ni Shaoli. Ngunit hindi talaga ito matanggap ni Shaoli. Sinabi niya na sobra-sobra ang mga hinihingi ni Limei at hindi siya nito hinahayaang maglantad ng katiwalian. Sinabi ni Limei na ang pagkamainitin ng ulo ni Shaoli ay naglilimita sa iba. Naging sanhi upang itaas ni Shaoli ang kanyang boses at magsimulang umiyak. Sinabi niya kung gaano kahirap makitungo sa mga taong katulad ni Limei. Sinabi niya na parang sinasakal siya ng mga salita ni Limei. Nagambala ang buong pagtitipon dahil dito. Pagkatapos ng pangyayari, inamin ni Shaoli sa harap ng lahat na katulad siya ng isang antikristo na hindi tumatanggap ng pagpupungos. Sa isa pang pagkakataon, tinalakay ni Luolan sa pagtitipon
ang tungkol sa sarili niyang katiwalian bilang isang taong mapagpalugod sa iba. Sinabi niya na nakita niyang hindi tinanggap ni Shaoli ang katotohanan. Ngunit hindi niya ito binanggit dahil nais niyang mapanatili ang kanilang ugnayan. Nang marinig ito, umiyak si Shaoli at gumawa ng eksena. Sinabi niya na, "Sige, isumbong ninyo ako sa leader. Tingnan natin kung matatanggal o mapapaalis ako. Sa tuwing nasasaktan ang pride ko, hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Malapit na akong bumigay." Matapos niyang sabihin ito, inilipat niya ang kanyang computer sa ibang silid at isinagawa ang kanyang mga devosyonal ng mag-isa sa loob ng 2 araw. At hindi niya pinansin ang mga kapatid. Kalaunan, sa isang pagtitipon, umiiyak na tinalakay ni Shaoli ang pagkaunawa niya sa kanyang sarili at humingi siya ng paumanhin kina Limay at Luolan. Ngunit pagkatapos, sumisiklab pa rin ang pagkamainiti ng ulo niya at masyadong pinagtutuunan ang mga tao at mga bagay. Nang marinig ko ang tungkol sa lahat ng mga pag-uugali ni Shaoli, napagtanto ko ang kabigatan ng isyu. Hindi lamang ang pagiging mayabang at pagkakaroon ng mapagmatigas na disposisyon ang problema ni Shaoli. Hindi ba't katulad siya ng masasamang taong iyon na hindi makatwiran at sadyang pasaway na isinisiwalat ng Diyos? Nagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Ang mga tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo ay iniisip lang ang sarili nilang mga interes kapag kumikilos sila. Ginagawa nila ang anumang nakakalugod sa kanila. Ang mga salita nila ay walang iba, kundi mga walang katuturang argumento at maling paniniwala, at hindi sila tinatablan ng katwiran. Nag-uumapaw ang malupit nilang disposisyon. Walang sino mang nangangahas na makipag-ugnayan sa kanila, at walang may gustong makipagbahaginan sa kanila tungkol sa katotohanan sa takot na mapahamak pa. Kinakabahan ang ibang tao kapag pinaprangka sila ng mga ito. Natatakot na kung makapagsabi ng hindi nila gusto o hindi naaayon sa gusto nila, sasamantalahin nila iyon at gagawa sila ng masasamang paratang. Hindi ba't masasamang tao ang mga iyon? Hindi ba't mga buhay silang demonyo? Lahat ng may malupit na disposisyon at hindi tuwid ang pag-iisip ay mga buhay na demonyo. At kapag nakipag-ugnayan ang isang tao sa isang buhay na demonyo, maaari niyang ipahamak ang sarili niya dahil lamang sa isang kapabayaan. Hindi ba't magkakaproblema ng malaki kung nasa iglesia ang gayong mga buhay na demonyo? Pagkatapos magwala at magbulalas ng galit ang mga buhay na demonyong ito, may ilang panahon na maaari silang magsalita na parang tao at humingi ng paumanhin. Ngunit hindi sila magbabago pagkatapos. Sino ang nakakaalam kung kailan ulit iinit ang ulo nila at kung kailan sila magwawala ulit? Maglilitanya ng kanilang mga walang katuturang argumento. Nag-iiba-iba ang punteriya ng kanilang pagwawala at pagbubulala sa bawat pagkakataon. Gayon din ang pinagmumulan at dahilan ng kanilang pagbubulalas. Ibig sabihin, kahit ano ay maaaring ikagalit nila. Kahit ano ay maaaring ikadismaya nila. At kahit ano ay maaaring magdulot ng kanilang pagwawala at pagiging hindi masupil. Kahindik-hindik. Napakamapanggulo. Ang mga wala sa katinuan na masamang taong ito ay maaaring masiraan ng bait anumang oras. Walang nakakaalam kung ano ang kaya nilang gawin. Pinakakinamumuhian ko ang gayong mga tao. Bawat isa sa kanila ay dapat alisin. Lahat sila ay kailangang paalisin. Ayaw ko silang makasalamuha. Magulo ang isipan nila at malupit ang disposisyon nila. Puno sila ng mga walang katuturang argumento at malajablong salita.
At kapag may nangyayari sa kanila, mainitin ang ulo na lang silang nagbubulalas tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay umiiyak kapag nagbubulalas, ang iba ay sumisigaw, ang iba naman ay nagdadabog ng paa, at mayroon pang ang ilang umiiling-iling at nagyuyugyug ng mga braso. Sadyang mga halimaw sila, hindi mga tao. Kahit na alam nila ang maraming issue sa kanila, hindi nila kailanman hinahanap ang katotohanan para lutasin ang mga ito, ni hindi nila tinatalakay ang pagkilala nila sa sarili sa pakikipagbahagi na nila sa iba. Kapag nababanggit ang sarili nilang mga problema, umiiwas sila at gumagawa ng mga hindi totoong kontra-akusasyon. Itinutulak ang lahat ng problema at responsibilidad sa iba at nagrereklamo pa na kaya ganoon ang pag-uugali nila ay dahil sa masamang pagtrato sa kanila ng iba. Para bang ang kanilang mga pagwawala at walang kwentang panggugulo ay sanhi ng iba, na para bang ang iba ang may kasalanan. Wala lang talaga silang magawa kundi ang kumilos sa ganitong paraan at wasto nilang ipinagtatanggol ang sarili nila. Tuwing hindi sila nasisiyahan, sinisimula nilang magbulalas ng kanilang hinanakit at maglitanya ng walang katuturan. Iginigiit ang mga walang katuturan nilang argumento na para bang mali ang lahat ng iba pang tao, na para bang sila lang ang mabubuting tao at ang lahat ng iba pa ay kontrabida. Gaano man sila magwala o maglitanya ng mga argumentong walang katuturan, hinihingi nila na maging mabuti ang sasabihin ng iba tungkol sa kanila. Kahit kapag nagkakamali sila, pinagbabawalan nila ang iba na ilantad o punahin sila. Kung tutukuyin mo kahit ang maliit na isyu nila, sasalabirin ka nila sa walang katapusang mga alitan at malabo nang makapamuhay ka pa ng payapa kapag nagkagayon. Anong klaseng tao ito? Isa itong tao na hindi makatwiran at sadyang mapanggulo. At ang mga gumagawa nito ay masasamang tao. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kapag nahaharap sa hindi kaaya-ayang mga bagay ang mga taong may taglay na pagkatao at katwiran, o kapag inilalahad ng iba ang kanilang mga problema, bagamat maaaring hindi nila ito tanggapin sa sandaling iyon, kalaunan, kaya nila itong tanggapin mula sa Diyos, at kaya nilang magpasakop at hanapin ang katotohanan upang malutas ang kanilang mga problema. Ngunit ang mga taong labis na pasaway, may malupit na disposisyon at walang pagkatao at katwiran, ay nagagalit at nag-aalboroto sa mabababaw na bagay, naglalabas ng kanilang pagkadismaya. Hindi talaga sila tumatanggap ng pagpungos. Sa halip, gumagamit sila ng iba't ibang panlilin lang upang makipaglaban at maghiganti pa nga. Nang ikumpara ko ito sa pag-uugali ni Shauli, nakita ko na ganitong klase siyang tao. Gusto niya na siya palagi ang masunod at nagiging mainitin ang ulo niya. Namumuna at nagagalit sa iba sa pinakamaliit na pagkadismaya na naglilimita sa mga kapatid. Natatakot silang makabanggit o makagawa ng maling bagay na makapagpapainis sa kanya. Noong tukuyin ni Limay na leader ng pangkat ang mga problema ni Shauli, hindi nito tinanggap ang mga iyon. At nakipagtalo pa na sobra-sobra ang mga hinihingi ni Limay at na hindi niya ito pinapayagang ibunyag ang katiwalian. Binabaluktot niya ang tama at mali at ginagambala ang buhay iglesia. Sa mga pagtitipon, kumakapit sina Limay at Luolan sa mga salita ng Diyos upang pagnilayan ang sarili nilang katiwalian. At kahit na tumutukoy sa mga isyu ni Shauli ang mga bagay na ito, ang kanilang sinasabi ay mga katunayan. Dapat na pangasiwaan ng tama ng mga makatwirang tao ang mga bagay. Ngunit nagwala si Shauli at patuloy na gumawa ng eksena dahil tumutukoy sa kanyang reputasyon ang mga bagay na ito. Sinabi niya na iniiwasan siya ng mga kapatid
At sinabi pa niya na dapat nilang agad na isumbong at tanggalin o alisin siya. Dahilan, kaya nakaramdam ang mga kapatid ng pagkalimita mula sa kanya. At hindi na nila tinangkang ipahayag at ibahagi ang kalagayan nila sa mga pagtitipon. At hindi na nila pinagtuunan ng pansin ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ng bawat pag-aalboroto, nagkukwento si Shaoli tungkol sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili at nanghihingi ng paumanhin sa mga kapatid. At tila kaya na niyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit sa tuwing may nangyayaring hindi kaaya-aya o nagbabanta sa kanyang reputasyon, sumisiklab ang pagkamainiti ng ulo niya at naglalabas siya ng kanyang pagkadismaya. Nakikipagtalo siya at tumatangging magbago sa kabila ng paulit-ulit na pakikipagbahaginan. Malinaw na hindi talaga tinatanggap ni Shaoli ang katotohanan. Pinapahamak niya ang mga kapatid at ginagambala ang buhay iglesia nang wala man lang pagsisisi. Sa halip, sumasagot siya pabalik. Sinasabi niya na ang hindi makatarungang pagtrato sa kanya ng mga kapatid at ang kanilang pag-iwas sa kanya ang dahilan kung bakit mainitin ang ulo niya. Na para bang ang pagkamainitin ng ulo niya ay udyok ng iba at hindi ng sarili niyang problema. Talagang napakapasaway niya at walang katwiran. Noon, inakala ko na si Shaoli ay bata lang, matigas ang ulo at mayabang, na mayroon siyang matinding tiwaling disposisyon, at na ang kanyang pagninilay sa sarili na puno ng luha ay nagpapakita na tila magagawa niyang tanggapin ang katotohanan at magbago sa pamamagitan ng mas taus-pusong pagbabahaginan at pagtutulungan. Ngunit sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na talagang pasaway si Shaoli at mayroon siyang malupit na disposisyon at hindi niya tinatanggap at tutol siya sa katotohanan. Hindi lamang ito ordinaryong katiwalian. Bagamat hindi pa siya nakakagawa ng anumang matinding kasamaan, parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras ang ganitong tao. At ang pananatili niya sa pangkat ay makakaantala lamang sa gawain at makakagambala sa buhay iglesia. Kailangang malantad siya at matanggal agad. Ito mismo ang isiniwalat ng Diyos tungkol sa ganitong uri ng mga pasaway na tao. Bagamat hindi gumagawa ng malalaking kasamaan ang mga taong ito, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti. Kung titingnan ang kanilang kalikasang diwa, bukod sa wala silang konsensya at katwiran, sila rin ay hindi makatwiran, sadyang mapanggulo, at hindi tinatabla ng katwiran. Makakamit ba ng mga gayong tao ang pagliligtas ng Diyos? Tiyak na hindi. Ang mga hinding-hindi tumatanggap sa katotohanan ay mga hindi mananampalataya. Sila ay mga alipin ni Satanas. Ang pag-aalis sa mga hindi makatwiran, sadyang mapanggulo, at hindi tinatabla ng katwiran mula sa iglesia ay ganap na tama. Sa diwa, sinusugpo nito ang panliligalig nila sa iglesia at sa hinirang ng mga tao ng Diyos. Ito ang responsibilidad ng mga lider at manggagawa. Kung hindi pa rin magsisisi si Shaoli at patuloy na makagagambala matapos siyang matanggal, nararapat siyang alisin sa iglesia. Hindi ko kinilatis ang diwa ng mga tao ayon sa mga salita ng Diyos, kundi tiningnan ko sila ayon sa sarili kong mga kuro-kuro at imahinasyon. Napakagulo ng isip ko. Kalaunan, naisip ko na bukod sa hindi ko kayang kilatisin ang diwa ng mga tao ayon sa katotohanan sa pakikiharap ko kay Shaoli, hindi ko rin makilatis kung ano ang ibig sabihin ng pagbubukas at paglalatag ng sarili sa normal na paraan at ano ang bumubuo sa paggamit ng pagbabahaginan bilang dahilan para magpasikat habang inaatake ang iba.
Ganap akong inilihis ng pagpapakita ng luha at kaalaman sa sarili ni Shaoli. Pagkatapos, nagbasa ako ng mga salita ng Diyos tungkol sa isyong ito. Kapag nakikipagbahaginan ang masasamang tao tungkol sa mga problema at naghihimay ng mga ito, palagi silang may intensyon at layon, at palagi itong nakatuon sa isang tao. Hindi nila hinihimay o kinikilala ang sarili nila. Hindi rin sila nagtatapat at lubos na naghahayag ng sarili nila para lutasin ang sarili nilang mga problema. Sa halip, sinusunggaban nila ang pagkakataon para ilantad, himayin, at batikusin ang iba. Madalas nilang sinasamantala ang pagkakataong makipagbahaginan tungkol sa pagkilala nila sa sarili para himayin at kundinahin ang iba, at sa pamamagitan ng pakikipagbahaginan tungkol sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan, inilalantad, minamaliit, at sinisiraan nila ang mga tao. Kapag nakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan, bakit hindi inilalantad o hinihimay ng masasamang taong ito ang sarili nila at sa halip, palagi nilang pinupuntirya at inilalantad ang iba? Maaari nga kayang hindi sila nagbubunyag ng katiwalian o na wala silang mga tiwaling disposisyon? Tiyak na hindi. Kung gayon, bakit pinipilit nilang puntiryahin ang iba para sa paglalantad at paghihimay? Ano ba ang mismong sinusubukan nilang makamit? Ang tanong na ito ay nangangailangan ng malalim na pagninilay-nilay. Nararapat ang ginagawa ng isang tao kung inilalantad niya ang masasamang gawa ng masasamang tao na nanggugulo sa iglesia. Pero sa halip, inilalantad at pinapahirapan ng mga taong ito ang mabubuting tao habang nagkukunwaring nakikipagbahaginan sila tungkol sa katotohanan. Ano ang intensyon at layo nila? Galit ba sila dahil nakikita nilang inililigtas ng Diyos ang mabubuting tao? Iyon ang totoo. Hindi inililigtas ng Diyos ang masasamang tao, kaya namumuhi ang masasamang tao sa Diyos at sa mabubuting tao. Labis na natural ang lahat ng ito. Hindi tinatanggap o hinahangad ng masasamang tao ang katotohanan. Sila mismo ay hindi maliligtas. Pero pinapahirapan nila ang mabubuting taong naghahangad sa katotohanan at maaaring maligtas. Ano ang problema rito? Kung ang mga tao na ito ay may kaalaman sa sarili nila at sa katotohanan, maaari silang magtapat at makipagbahaginan. Pero palagi nilang pinupuntirya at ginagalit ang iba. Palagi silang may tendensiyang batikusin ang iba. At lagi nilang itinuturing ang mga naghahangad sa katotohanan bilang mga kaaway nila sa kanilang imahinasyon. Ang mga ito ang mga tanda ng masasamang tao. Ang mga may kakayahang gumawa ng gayong kasamaan, ang tunay na mga dyablo at satanas, ang mga sukdulang antikristo na dapat pigilan. At kung gumagawa sila ng napakaraming kasamaan, kailangan silang agarang pangasiwaan. Patalsikin sila sa iglesia. Lahat ng umaatake at nagbubukod sa mabubuting tao ay mga bulok na mansanas. Bakit ko sila tinatawag na mga bulok na mansanas? Dahil malamang na magdulot sila ng mga hindi kinakailangang alitan at sigalot sa iglesia, na nagiging dahilan para lumala ng lumala ang kalagayan ng mga bagay-bagay roon. Pinupuntirya nila ang isang tao ngayon, at iba na naman ang pupuntiryahin nila bukas. At palagi nilang pinupuntirya ang iba, ang mga nagmamahal at naghahangad sa katotohanan. Malamang na makagambala ito sa buhay iglesia at makaapekto sa normal na pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos ng hinirang ng mga tao ng Diyos. Gayon din sa normal na pakikipagbahaginan nila tungkol sa katotohanan. Para maisabuhay ang normal na pagkatao, paano dapat magtapat at maglantad ng sarili ang isang tao? Sa pamamagitan ng pagtatapat tungkol sa mga pagbubunyag ng kanyang tiwaling disposisyon, pagpapahintulot sa iba na makita ng mabuti ang realidad ng kanyang puso, at pagkatapos nito,
batay sa mga salita ng Diyos, paghihimay at pag-alam sa diwa ng problema, at pagkamuhi at pagkasuklam sa kanyang sarili mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag inilalantad niya ang kanyang sarili, hindi niya dapat tangkaing pangatwiranan ang kanyang sarili o subukang ipaliwanag ang kanyang sarili, kundi sa halip, dapat niyang isagawa na lamang ang katotohanan at maging isang matapat na tao. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang normal na pagbubukas at paglalatag ng sarili ay nangangahulugan na sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, nagkakaroon ng tunay na pagkaunawa ang isang tao sa sarili niyang katiwalian at sa diwa ng kanyang mga isyu. Kaya niyang himayin ang kanyang tiwaling disposisyon at nararamdaman ng iba ang pagkamuhi nila sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ang ganitong pakikipagbahaginan ay nakatutulong sa mga tao upang maunawaan ang katotohanan at makinabang sila rito. Ngunit ginagamit ng ilang tao bilang dahilan ang pagbubukas ng sarili at pagbabahaginan sa mga pagtitipon. Ngunit wala silang tunay na pangunawa sa kanilang mga sarili. Sa halip, inilalantad nila ang mga problema ng iba. Binabaluktot ang mga katotohanan at inaatake ang iba. Nagiging sanhi ng hidwaan, nagdudulot ng komplikasyon at tensyon sa mga relasyon, nagiging sanhi ng hindi pagkakasundo ng mga tao, at nakagagambala sa buhay iglesia. Masasamang bunga ang mga ganitong tao. Naalala ko ang pag-uugali ni Shauli sa pagtitipon. Mukhang batid niya ang kahinaan ng pagkatao niya at ang pagkamainiti ng ulo niya. Subalit hindi niya hinimay ang katiwalian niya. Hindi man lang niya pinagnilayan ang mga isyong tinukoy ng mga kapatid at wala siyang tunay na pangunawa sa kanyang mayabang at malupit na disposisyon. Sa halip, sinabi niya na ang pagsiklab ng kanyang pagkamainiti ng ulo ay dulot ng pag-iwas at pagbukod sa kanya ng iba. Ang pagbabahagi niya ay maaaring mag-udyok sa iba. Tinatangka niyang ipakita na hindi lamang siya ang may katiwalian, kundi may mga problema rin ang mga kapatid. Inililihis niya ang ibang tao upang isipin nila na nagsasabwatan sina Luolan at Limay upang iwasan at ibukod siya. Pinapalabas niya na siya ang biktima. Sa katunayan, hindi talaga siya iniwasan ni Luolan at Limay. Sa halip, nagmamalasakit sila sa kanya. Kahit ang pagpungos at pagtukoy nila ng kanyang mga isyu ay upang tulungan siyang kilalanin ang kanyang sarili. Subalit hindi talaga ito naunawaan ni Shauli. At upang protektahan ang kanyang reputasyon at katayuan, binaluktot niya ang mga katotohanan, inatake ang iba, at naghasik ng kaguluhan na nakagulo sa mga kapatid at nakapagpawala ng atensyon nila sa kanilang mga tungkulin. Noon, hindi ko nakilatis ang mga paraan ni Shauli sa pag-atake sa iba o ang kanyang masamang disposisyon. Noong nakita ko siyang umiiyak at kinikilala ang kanyang sarili at ipinapahayag ang kahandaan niyang magsisi, inakala kong matatanggap niya ang katotohanan at na dapat akong umasa sa pagmamahal upang makipagbahaginan sa kanya at matulungan siya. Noon ko lang napagtanto na ang aking pananaw ay hindi naaayon sa katotohanan. Nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos na nagsiwalat sa mga antikristo na nagbigay sa akin ng kaunting pagkilatis sa huwad na pagkilala sa sarili. Sabi ng Diyos, kung gumagawa ng mali ang mga gayong individual, pagkatapos ay lumuha matapos silang pungusan at punahin ng mga kapatid, sinasabi sa panlabas na may utang na loob sila sa Diyos at nangangako silang magsisisi sa hinaharap, mangangahas ka bang maniwala sa kanila? Hindi.
Bakit hindi? Ang pinakamatibay na ebidensya ay ang palagian nilang pagsisinungaling. Kahit pa magmukha silang nagsisisi, humahagulhol, hinahampas ang dibdib nila, at sumusumpa, huwag silang paniwalaan. Dahil luha ng buwaya ang iniluluha nila. Mga luha para lansihin ang mga tao. Hindi taos-puso ang malulungkot at nagsisising mga salitang sinasambit nila. Mga mapagsamantalang taktika ito para makuha ang tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng pandaraya. Sa harap ng mga tao, humahagulhol, umaamin ng kasalanan, sumusumpa, at ipinapaalam nila ang kanilang posisyon. Gayunpaman, ang mga may magandang relasyon sa kanila sa pribado, ang mga medyo pinagkakatiwalaan nila, ay nag-uulat ng ibang kwento. Habang parang mukhang totoo sa panlabas ang pampubliko nilang pag-amin ng kasalanan at pagsumpa na magbabago, ang sinasabi nila kapag walang ibang nakakarinig ay nagpapatunay na ang sinabi nila dati ay hindi totoo kundi huwad, na idinisenyo para linlangin ang mas maraming tao. Ano ang sinasabi nila kapag walang ibang nakakarinig? Aaminin ba nila na huwad ang sinabi nila dati? Hindi. Hindi nila aaminin. Magpapakalat sila ng pagkanegatibo, maglalahad ng mga argumento, at pangangatwiranan ang sarili nila. Ang pangangatwiran at pakikipag-argumentong ito ay nagpapatunay na ang kanilang mga pag-amin, pagsisisi, at panunumpa ay pawang huwad, ginawa para lansihin ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ba ang mga gayong tao? Hindi ba't palagi ang pagsisinungaling ito? Kaya pa nga nilang mag-imbento ng mga pag-amin, huwad na lumuha at mangakong babaguhin ang mga gawin nila, at maging ang panunumpa nila ay isang kasinungalingan. Hindi ba't isa itong malademonyong kalikasan? Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng pagluha at pagkukwento ukol sa pagkilala sa sarili, kundi tungkol ito sa kakayahang himayin at unawain ang sariling tiwaling disposisyon. Pagkakaroon ng tunay na pagkamuhi sa sarili at pagtanggi sa masasamang pamamaraan, at pagkatapos ay pagkakaroon ng patotoo ng pagsasagawa ng katotohanan. Bagamat umiyak si Shaoli at sinabing pinapahalagahan niya ang reputasyon at katayuan at na isa siyang masamang tao, kapag nahaharap sa mga isyu, patuloy pa ring sumasabog ang pagkamainitin ng ulo niya. At masyado niyang pinagtutuunan ang mga tao at mga bagay. Naghahanap ng iba't ibang baluktot na argumento upang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Huwad at sapilitan ang kanyang pangunawa. Natatakot siya na matukoy ng mga kapatid na isa siyang masamang tao at paalisin siya sa iglesia, dahilan upang mawalan siya ng pagkakataong maligtas, at wala siyang magagawa kundi umiyak at kilalanin ang kanyang sarili sa harap ng mga kapatid upang kunin ang kanilang simpatsya. Mapagkunwari, mapanlihis, at mapanlinlang ang kanyang kaalaman. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Paano dapat tingnan ng isang taong naghahangad sa katotohanan ang mga tao? Ang kanyang pagtingin sa mga tao at bagay, at ang kanyang sariling asal at mga kilos, ay dapat ayon lahat sa mga salita ng Diyos, na ang kanyang pamantayan ay ang katotohanan. Paano mo titingnan ang bawat tao ayon sa mga salita ng Diyos? Tingnan kung nagtataglay siya ng konsensya at katwiran, kung siya ay isang mabuti o masamang tao. Sa iyong pakikisalamuha sa Kanya, maaaring makita mo
na bagamat mayroon siyang maliliit na depekto at kakulangan, mabuti naman ang kanyang pagkatao. Mapagtimpi at mapagpasensya siya sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa mga tao. At kapag may isang taong negatibo at mahina, mapagmahal siya rito at kaya niya itong tustusan at tulungan. Iyan ang kanyang saloobin sa iba. Ano naman, kung gayon, ang kanyang saloobin sa Diyos? Sa kanyang saloobin sa Diyos, mas kayang sukatin kung mayroon siyang pagkatao. Maaaring sa lahat ng ginagawa ng Diyos, siya ay nagpapasakop at naghahanap at nag-aasam. At sa proseso ng pagganap sa kanyang tungkulin at pakikipag-ugnayan sa iba, kapag umaaksyon siya, mayroon siyang may takot sa Diyos na puso. Hindi naman sa mapusok siya, walang pakundangang gumagawa ng mga maling gawa, at hindi nito ibig sabihin na nangangahas siyang gawin at sabihin ang kahit na ano. Kapag may nangyayari na may kaugnayan sa Diyos o sa kanyang gawain, lubos siyang maingat. Kapag natiyak mo nang mayroon siya ng mga pagpapamalas na ito, paano mo susukatin kung ang taong iyon ay mabuti o masama batay sa mga bagay na nabubunyag mula sa kanyang pagkatao? Sukatin iyon batay sa kung mayroon siyang konsensya at katwiran, at sa kanyang saloobin sa katotohanan at sa Diyos. Nalaman ko na ang paraan ng pagsukat ng Diyos kung ang isang tao ay mabuti o masama ay pangunahing nakabatay sa pagkatao niya at sa saloobin niya patungkol sa katotohanan. Kung mabuti ang pagkatao niya, kung kaya niyang magparaya at magpasensya kapag ang mga salita o kilos ng iba ay nakaaapekto sa kanya, kung nagpapasakop ba siya at may takot sa Diyos, at kung kaya niyang hangarin ang mga layunin ng Diyos at ang mga katotohanang prinsipyo sa tuwing nahaharap siya sa mga isyu. Hindi ito tungkol sa kung gaano nila mukhang kilala ang mga sarili nila sa kanilang pananalita, kundi kung paano talaga nila isinasabuhay ang kanilang buhay. Ngunit hindi ko hinusgahan ang mga tao o mga sitwasyon base sa mga salita ng Diyos, at nagkamali ako sa paniniwalang kapag umiyak ang isang tao at nagpakitang kilala niya ang kanyang sarili, ay matatanggap na niya ang katotohanan at mayroon siyang tunay na pagsisisi. Itinuring ko bilang mga tunay na kapatid ang wala sa katwirang pasabay na masasamang tao, at ninais kong umasa sa pagmamahal upang tulungan at suportahan sila. Tunay na nabulagan ako at lubos na naguluhan. Inakala ko na ang kawalan ng maayos na pagtutulungan sa pagitan ng mga tao ay dulot ng hindi pagkilala ng parehong panig sa kanilang mga sarili at ng masyadong pagtuon nila sa mga tao at mga bagay. At inakala kong malulutas ito ng pagkakaroon lamang ng kaalaman at pagninilay-nilay sa sarili nilang mga problema. Mga sariling kuro-kuro at imahinasyon ko lamang ang mga ito. Kung isang masamang tao o hindi mananampalataya ang kabilang panig, hindi talaga matatanggap ng gayong tao ang katotohanan at hindi niya makikilala ang kanyang sarili. Kaya paano magkakaroon ng maayos na pagtutulungan ang mga ganitong tao? Ang pagninilay at pagkilala ng parehong panig sa kanilang mga sarili ay pagtatakip lamang sa issue, at makapagpapalala lamang ito sa mga bagay, makagagambala sa buhay iglesia, at makapagpapahamak sa buhay ng mga kapatid. Nang mapagtanto ko ito, agad kong iniulat sa mga lider ang palagiang pag-uugali ni Shauli. At kasunod niyon, sumang-ayon ang mga lider na batay sa mga prinsipyo, kailangan siyang malantad at matanggal. Pagkatapos matanggal si Shauli, bumalik sa normal ang buhay iglesia ng pangkat at natutukan ng mga kapatid ang mga tungkulin nila na nagdulot ng kaunting pag-unlad sa kahusayan at pagiging epektibo ng kanilang gawain. Pagkatapos ng karanasang ito,
Tunay kong napagtanto na ang paghusga sa mga tao at mga sitwasyon ayon sa mga salita ng Diyos ay ang tanging landas sa pagsasagawa. Hanggang dito na lamang para sa karanasang ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli. Paalam!